I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Welcome to our Pastors and Leaders Mentoring dito po sa NWBDC TV. And ito po ay episode number 29 and we'll be talking today about preparing for an encounter. Tinalakay ko po sa inyong nakaraan, okay, what is an encounter and how to conduct an encounter. At ngayon, ano naman yung dapat ihanda natin once the church have made that decision to have an encounter or to let the church go to encounter, or you have the newcomers in the church, okay, para sila po yung mag-encounter, ano po ang ating mga dapat ihanda. So para practical po yung ating pong pag-aaralan ngayon. Pero bago pa ako mag-proceed on sa mga ihanda mga bagay natin, gusto ko lang magbigay ng konting patutuo sa inyo tungkol po sa encounter. Yung encounter po ay isang 3 araw na pangyayari na napakahalaga po sa atin. Ito po yung pagkakataon ibigay natin sa mga miyembro na maengkwentro nila ang Diyos na hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. An encounter that will change their life forever, na they will never be the same again. Sabi nga ni Pastor Cesar, yung encounter nito for 3 days ay equivalent siya ng 3 years na miyembro na pabalik-balik lang lingguhan po sa church. Ay bakit patatagalin pa natin ng 3 taon kung 3 araw pwede naman natin silang maproseso? Yan po ang purpose nito pong encounter, mga kapatid. Now dito po sa Japan, napakahirap po para sa akin, para po yung mga miyembro ko ay paano sila mabago, paano po talaga sila mapalaya, paano ko sila mapuknit doon po sa club, sa OMSI na tinatawag. They had been here for a long time. Lalo yung iba po na, they had been there for a long time as Japayuki. So paano ko sila mapupuknit? Madali ang pira, magana ang trabaho, madaling manluko, inom-inom lang sila. So kuminsan pupuntang church pag ini-invite mo, pero hindi mo sila makuha doon. Pero sa mamagitan po ng tinatawag na encounter weekend, praise God, hallelujah, hindi lang po sila umalis doon, iniwan nila yung pagkajapayuki nila, dinalakuhan nila yung kanilang ginagawa, at hindi lang yun, sinara nila yung mga club nila, at yung iba po, kinonvert nila para gawin po nila na restaurant, at wala na po yung tinatawag na club. Thank God for that. Kung wala po ang encounter, hirap po ako para gawin yan. Kung titingnan po natin sa Bible, kahit si Moses, naranasan niya yan. Nung na-encounter niya ang Diyos sa burning bush, talagang his life was never been the same again. Nung bumalik na po siya sa Egypt, siya po ay mensahero na ng Diyos. Alam po natin, si Paul ganun din po. Pumunta siya doon sa Damascus para manghuli at mangbilanggo at mampatay ng mga born-again Christian. Pero nung na-encounter na si Jesus, sabi niya ganun, "Who are you, Lord?" Sabi ni Jesus, "I am Jesus whom you are persecuting." It's hard to kick against the prick. Ano po nangyari? Si Paul ay tinawag ni Jesus at kinumisyon na siya, okay, to bring the people from darkness to light. Hallelujah! Para buksan yung mga mata ng tinatawag na bulag sa katotohanan at ilipat sa kaharian ng dyablo, malipat sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! And since then, Apostle Paul became an apostle. Amen! Praise God! What an encounter with Jesus! A very, very transforming event that changed his whole life and never been the same again. Si Zacchaeus, nung na-encounter nga si Jesus sa Sycamore Tree, ganun din, nung pumunta po sa bahay nila, ang nangyari po, lahat ng mga ninakaw niyang pira, binalik niya 3 times. At alam po natin na since that time, makikita natin, Zacchaeus was never been the same again. So, ito yung mga encounter na nais nating iparanas sa mga miyembro natin, or kung tapos na mga miyembro, sa mga baguhan na dumadating sa church, at nang sa ganon, magkaroon sila ng tinatawag ng new beginning, starting point in life, na kung saan hindi lang napakinggan si Jesus, hindi lang nalaman si Jesus, kundi naranasan nila si Jesus
personally sa puso po nila, mga kapatid. Amen. So bilang pastor, bilang church, gusto nating lumago yung ating mga membro at hindi lang lumago na may quality, may quantity, kundi may quality yung mga membro. Malaya, may fire, may focus, mayroon pong tinatawag na freedom ay kailangan po, mga kapatid, na ipaghandaan po natin yan. Yan. Ay ano, pastor, yung mga dapat ihanda namin? Okay, siyempre tayong pastor, yun ang ihanda. Yung puso natin ihanda, yung spiritualidad natin ihanda, yung pananampalataya natin ihanda. So, buuhin mo, pastor, buuhin po natin, pastor, mga leaders, yung tinatawag na encounter team. Yung encounter team, napapasama na po dyan yung speaker, yung mga guides natin, yung mga staff natin. So, yung maglilingkod, yung magsiselbi, napakahalaga yan. So, pastor, wala pa kaming ganun, hindi pa kami lahat naka-encounter. Kung hindi pa lahat, join muna kayo sa iba or mag-request kayo ng somebody na kakandak mo na ng encounter para sa inyo. Now, yun po ang isang kailangan gawin. Ang pangalawa po na ihanda niyo ay yung tinatawag na encounter delegates. Anuhin mo naman yung mga staff, mga speaker, wala naman delegates. So, ibig sabihin, kailangan may delegates. Kailangan po may mga baguhan. Okay? Kung tapos na yung miyembro, ay yung mga unsaved, sa totoo lang, yung mga i-invite pa lang natin, yung baguhan pa lang na umatin sa church, okay? At least hindi bababa ng 25 people, tulad ng sinabi ko last week po sa inyo. Then, pangatlo, o pangapat na ihanda natin, yung mga encounter supplies natin. Marami pong dapat ihanda. Tulad po ng program natin, yung mga certificates natin, pagkatapos yung may mga paperwork silang hinahanda kasi may mga sinusulatan, maraming seat works yan, kailangan ihanda, yung mga lessons, kailangan ihanda po, yung mga topics, kailangan ihanda, okay? So, ihanda po natin yan. Kailangan din ihanda yung budget, okay? Para at least, ibig sabihin, maayos na yung registration, yung flow ng registration, ihanda po natin yan. And of course, may mga others tulad ng venue, yung sound natin, yung mga LCD, yung mga parking natin, transportation natin, yung food natin, paano kakain, saan kakain, at tapos saan luluto, o kaya saan bibili ng pagkain. So, mga bagay-bagay na kailangan po ihanda natin, mga kapatid. Now, okay, ano ba, pastor, yung purpose ng encounter nito? Ang unang purpose is to encounter yourself. The second is to encounter God. The third is to encounter others. Ibig sabihin, kung minsan kailangan na ma-encounter naman natin yung sarili. This is the best time to be honest enough to remove all masks sa ating sarili and see who we really are. It means to encounter your sin, your pain, and your junk na kung minsan iniiwasan na natin, ini-ignore natin. Pero sa encounter na ito, magpakatotoo po tayo. Ito yung pagkakataon na maging transparent tayo kay Lord kasi alam naman natin, wala naman natatago kay Lord. Lahat naman hayag kay Lord eh. Either we just pretend o kaya kung minsan tayo po'y nabubuhay sa tinatawag na pretension. But we need to be honest. Encountering ourselves, yung mga iniiwasan natin minsan na mga pag-usapan, yung minsan yung mga pain na minsan na ayaw mo nang alalahanin pero sa totoo lang, hindi pa humihilom. This gonna be a time to encounter ourselves. Then this gonna be a time to encounter God. Many times people's idea of what God is like comes from the problem that they have been themselves and others. But God is not human. His ways and thoughts are very different than ours. So He is good and perfect God that He wants to love us and even forgive us and cleanse us and wash us and give us a new beginning, give us a chance so that we can live in a victorious, holy, and of course, a fruitful life. Amen? And of course, encountering others, this is where you open up to the people around you, like the guide, the speakers, and sometimes may mga tao siguro dyan that you are not in good relationship with. This gonna be a time na magpaayos po tayo, mga kapatid. So, itong bagay na ito, itong tatlo na ito, encountering yourself, encountering God, and encountering others would be very, very good na kung saan po ay nais natin maayos sa tinatawag po na encounter. Okay. Now, sa tatlong araw na ito na encounter, preferably Biyernes, Sabado, Linggo, o kaya minsan sa ngayon po ay Biyernes at saka Sabado, sa iba naman Huwebes ng gabi, Biyernes ng gabi, tapos Sabado buong araw. So, depende po sa inyong mga pastor kung kailan po ninyo i-schedule. Now, dito po ay maganda pong ihanda natin ang mga sarili natin. Ang una po na ihanda natin ay yung cell group at saka yung cell
leader po natin. Anong ibig sabihin niyan? Pastor, handa natin yung congregation, o kung may mga cell group ka na, ihanda mo yung cell group. I-motivate natin yung cell group natin na umatin po ng encounter. Mahalaga po yan. Okay? Then, i-prepare natin yung mga testimonies. Kung may mga naunan din yan nag-encounter, ihanda po natin yung mga testimonies nila, yung mga magandang naranasan nila, yung kalayaan at yung pagtanggap nila ng kapuspusan sa Espiritu ng Diyos, o kaya kagalingan, o kaya mga himala na natanggap nila, ihanda po natin yan. Tapos bigyan din natin ng specific goal na number bawat cell group. Okay, halimbawa tig-5 bawat cell group, okay, tig-3, yan po. Then tapos kailangan po ay ihanda natin sila sa pamagitan ng pag-attend po ng live class. Yan. Kasi live class week 1, 2, 3, and 4, kailangan po natapos nila yan para makapasok po sila sa encounter. And then, help raise finances for cell members yon. So bilang cell leaders, tulungan niya yung mga delegates niya sa cell group niya na maka-raise din ng funds. Kasi gusto man niya mag-encounter pero walang pang-encounter, walang pang-registration, hindi pa rin matutuloy. Kaya bilang cell leader, tulungan mo yung cell group mo na maka-raise din ng fund. Kung walang pira, tulong-tulong kayo. Pero sana hindi po 100% libre. Sana po 50-50. Ibig sabihin partnership. Okay? Para may spiritual investment naman yung tao. Kasi kung walang spiritual investment, wala pong halaga sa kanya. Alalahanin natin mga kapatid, where your treasure is, there your heart will be. Gusto natin na nandyan din po ang puso nila. Then, umatin po ng Plan 40, yung cell group leader, para alam niya kung anong gagawin, tapos yung paghahanda bago po sa tinatawag na encounter. Amen. Now, tayo namang pastor, ito naman paghahanda natin. Schedule tayo ng prayer and fasting sa lahat ng leaders natin o members natin para sa spiritual preparation natin. Tapos monitor that all members are undergoing life class. Ilan ba yung nag-undergo ng life class? Kasi yun ang susunod na papasok sa tinatawag na encounter. So bilang pastor, i-organize mo yung mga speaker natin, kung sino yan, yung mga lessons natin, yung mga naka-assign natin, i-ayos po natin yan. And of course, later on, i-organize natin yung mga iba't ibang committee bilang pastor. Kung ikaw ang nag-head, pero kung may encounter director ka, yung encounter director pwede din po ang mag-organize para tayong mga pastor, focus tayo sa Ministry of the Word and Ministry of Prayer. Now, yung mga cell members naman, clear their schedule for the encounter weekend. So, tingnan ninyo, baka mamaya may mga conflict yan, o kaya minsan may ibang mga department yan, may mga Sunday school, may youth yan, may mga men's, may mga women's, nagko-conflict pala ang schedule. So, dapat malinis po yan, maklear yan, na pagdating na encounter, full swing kayo lahat buong church. Doon kayo para tulong-tulong kayo. Then pay the registration for the encounter. As a cell members, kailangan po yan para mabayaran po yung tinatawag na encounter registration. Then finish the live class week 6 and 9 after pagkatapos po ng encounter. Tapusin po yan. Ito yung mga practical suggestion ko or tips for your preparation. Number 1, make sure there is nothing standing in the way for the anointing to flow. Pastor, kailangan po walang hadlang. Kailangan po talaga maayos ang puso. Kung may mga away, gusot, kailangan ayusin. Kung mayroon po mga nagre-rebuild, kailangan po maayos. Okay? So, dapat po wala pong hindrance sa anointing to flow. It's not by might nor by power, it's by the Spirit, says the Lord of hosts. Kung may hadlang po, mahirap po sa encounter. Kailangan po ma-remove po natin yung tinatawag na hindrances, mga kapatid. Amen. So whether it be among the team members or their spouses, their disciples, and yourself, this will give them the authority needed for them to have the anointing required. Number 2, make a final count of who is ministering or helping. And do not allow anyone to just come to minister just because you need more person, and be sure everyone was able to attend the incubation or the Plan 40. And this is very, very important. It is better to be short a person than to bring some who is not ready. Yon. Kailangan po na ilista sino ba talaga mag-volunteer. And 2 months, ihanda po sila. May incubation period o Plan 40, at nang sa ganun po yung 40 days na yan na paghahanda na diniscuss ko sa inyo nung 1 linggo, na mahalaga po para ihanda po natin yung tinatawag na stop and guide po natin na maglilingkod. Number 3, once the preparation has been done, the best way possible, loosen the team to minister the best way they know how until they
not to worry about making mistakes or about the result. Yan. So pagkatapos na mapahanda po natin yung ating puso, yung ating spiritual life, yung team natin, okay, we need to release them tulad po ng pag-guide nila at kuminsan po paglilihans kaya sa baptism ng Holy Spirit na hindi po sila natatakot na magkamali kasi minsan may pagkakamali po. Or the result, because when we do our part, God will do His part. Amen? When we do our best, God will do the rest. So, kailangan po, ipaubaya po natin yan sa Lord. Then, number 4, make sure the team is in the Spirit at all times and instruct them that when they are not imparting, they are still part of the team and thus this should be intrinsically involved and support one another in every way. Halimbawa po yung sa parking, yung halimbawa yung sa mga technical, yung halimbawa sa kitchen, sa food, cleaner, usher, kahit hindi man sila kasama doon sa loob minsan, doon sila sa labas, kailangan malaman nila they need to be in one spirit with the whole team kasi isa lang po yung ginagawa at alam po natin yan kasi sa encounter ganun po tayo, kahit yung tagaluto natin, kahit kung sino po yung naglilista doon sa finances, kailangan po ay kasama natin sa puso, sa spirit, kaysa doon sa nagpi-field work at ganun din doon sa mga speaker. Kasi ibig sabihin, we are one team. So ganun din po, ano man ang kanilang assignment, kailangan malaman nila, they are one in spirit with us kasi one team po tayo. Number 5, it is important that every team member is in total submission to authority. Or the enemy will find out and will use it against the entire team. Yun. So walang puwang dapat ang rebellion. Walang puwang matigas na ulo. Walang puwang din yung ayaw sumunod. Kailangan po in submission. Pag may encounter director, pag sinabi po, wala nang time para mag-discuss pa. Kasi tayo po nasa spiritual battle. Yung mga delegates na yan, nasa battle po tayo. Palalayain natin yan. Hindi basta-basta susuko ang mga demonyo yan. May mga karga yan. Hindi basta-basta alis yan. But we want to set them free in the name of Jesus. Amen? And dahil po dito, kailangan po lahat ng team member is in submission to authority. Number 6, the beginning session will set the tone for the rest of the encounter. So it is important that you arrest the will of the people, get the people permission to minister to them and their commitment to the encounter. Yan. Kaya may encounter roles na tinatawag. May encounter orientation kagad. Halimbawa, yung cellphone nila, wala muna in 3 days, wala muna yung Facebook, okay? At kailangan muna focus sa tinatawag na encounter. At the same time, sila po ay VIP, paglilingkuran ng mga guides, pero anumang sabihin ng guides, kailangan sundin po nila. And in that way, we get their permission para makaminister tayo at nang sa ganon, ma-maximize po natin yung result sa kanila mga kapatid. Number 7, give the people a real choice that if anyone wants to live, let them go. Parang tulad niyang kay Gideon natatakot. Ayan mo, kung gusto umuwi, ayan mo. Kasi we want a solid team that will bubuo ng tinatawag na encounter team. Mula po sa pastor, sa staff, sa speaker, sa guide, at saka other staff na tutulong po para sa atin mga kapatid. Kailangan po solid po tayo para mag-minister sa kanila. Number 8, very important, communicate to the encounter attendees, all of you are their friends and not just their leaders, and that you are there to really help them in any possible way. Sinasabi namin yan sa kanila, don't worry, kahit food kami na maglilingkod sa iyo. Kahit pumunta kayong toilet, okay, wag magsabi lang kayo, sasamahan kayo. Okay, anything na gagawin, sabihin lang sa guide. The guide is there, okay, to help them. At nandoon tayo lahat, mula po sa encounter director, sa pastor, at lahat ng mga staff, para sila po ay tulungan, i-facilitate po sila para sa kanila pong kalayaan. Hallelujah! At kanila pong himala mula po sa Diyos. Last but not least, go for it, then you will have good success because God is with you and this is your time in God's timing. Hallelujah! Alam po natin, ito ang pagkakataon na ang Diyos po ay kikilos mga kapatid. At kung kikilos ang Diyos mga kapatid, panahon to, oras to ng Diyos, magugulat ka na lang na kung saan mga kapatid, makikita mo ang kamay ng Diyos. Dito po sa Puyi, ang dami po naming encounter miracle talaga. Ang dami pong healing na nangyari. Ang dami din pong tinatawag na miraculous na, ibig sabihin, instant na gumaling, instant na nakarinig, instant na nakalakad, instant na napalaya po sa demon position. Kasi minsan may mga demonized na nakaka-attend. Kasi siyempre mga baguhan yan mga hindi pa Christian At kung minsan mga kapatid, may mga conflict na bigla na lang naaayos, may mga divorce
force na minsan nare-reconcile, may mga graming contention na bigla na lang po na nagpo-forgive, nagpapatawan. Hallelujah! So be ready for what we call encounter miracle. Amen? Now, sa mga staff naman, okay, kailangan pumasok po tayo sa Plan 40 o tinatawag po na incubation. Ito pong incubation na ito ay napakahalaga para po sa tinatawag na ating pong preparation. Okay? Kailangan ma-involve din po tayo sa spiritual warfare. At kuminsan po itong spiritual warfare ay iba't ibang anggulo ng buhay na kailangan pakipaglabanan natin yung mga delegates natin na kung saan ay mayroon pong mga hadlang, may mga demonyo na humahadlang po at gumagapos sa kanila, kailangan mapalaya po natin sila. And this can be also a time, mga pastor, director, na makaminister tayo sa tinatawag nating spiritual guide. Yan. So just imagine magmi-minister tayo ng 3 days, pero ihanda natin yung tao for 2 months. Bakit 2 months o 40 days? Because Jesus will prepare each person for eternity. Amen. So, 40 days tayo maghanda para mag-minister sa mga taong in 3 days. Kasi gusto ni Jesus, mahanda yung mga delegates nito for eternity. Amen. Hallelujah. So yan ang nais nating makita. Okay, sunod na gagawin po natin na pastores, organize your team. So mula po doon sa tinatawag po na of course may speaker, at kung director, kung pastor, ikaw yung head ng mga speakers. Then tapos of course may tinatawag po na head guides, at yung head guides siya nang bahala po doon sa mga guides, na bawat isang guides at least mayroon pong tinatawag na at least 8, 5 hanggang 10 na mga delegates. So mahalaga po 'yon. So yung team na 'yon ay mahalaga dahil pag wala po ay mahirap po. At tapos i-organize mo na lang na okay, dinidivide namin sa 3 primary department. Halimbawa, isa po mayroon pong stage director para lahat po ng anything na mangyayari dyan sa stage sa unahan ay siya na po ang may control, siya po magkamada at siya mag-ayos. Ang pangalawa naman po ay dyan sa physical arrangement niya sa loob, tulad po ng sa music team, okay, at kung ano-ano dyan sa mga supply registration, sa ushering dyan sa loob, para mayroong isang nagko-control, nagde-direct po, at ang isa po ay yung sa labas naman, halimbawa yung sa parking, sa kitchen, at iba pang other things sa labas po ng venue. So may 3 lang po kayo na tao, na ibig sabihin yung 3 tao na yan, multitasted, makakatulong na po yan. And of course, plus kailangan po yung tinatawag na mentor o coach habang po tayo po ay nag-organize ng tinatawag na encounter. Kailangan din po yung encounter roles. Ilagay ko na lang yung mga encounter roles po natin. Tulad po na during encounter, okay, huwag mo nang umuwi, okay, hindi pwedeng umalis dun sa lugar, strictly masculine, feminine, lalaki, babae. Then people going to the encounter must receive the respective discipleship and be prepared to receive from God. Nobody must be forced to go. There must be a total freedom para sa kanila na sila po ay kusang pumunta sa encounter para maranasan po si Jesus. So, encounter house roles ay ilalagay ko na lang dyan sa ating pong grupo. Mahalaga po yan, mga kapatid. Amen? So, yung mga team function, okay, ay atin na lang yan, titingnan natin para maging instrument tayo ni Lord para maranasan natin yung tinatawag na flow of the Spirit, saka presence of God, power of God, at yung tinatawag na freedom of the people. Everyone must know their responsibilities and function in order to encounter to succeed. Mahalaga yan para magtagumpay. Yung spiritual guide generate and take care of the spiritual atmosphere among the team members during the encounter. Yung encounter coordinator at director naman, yun ang mag-coordinate lahat ng activities at kailangan alagaan yung spirituality at saka administrative function using the materials at saka model. So, yung guide naman, ganun din, okay? Bagamat next week, I'll be talking more of the guides na kailangan po ma-establish encounter sa pamagitan po ng tinatawag na materials guidelines. So, yung support team o other staff na whatever na gagawin nila, itong tandaan natin mga kapatid. The team chosen for service must attend all meetings, okay, for Plan 40 or incubation and have clearly understood the following points. Number 1, service is a privilege, not a burden. Second, must be done with love because it is for God. Must understand there's a mission to leadership in charge. Must
Work must be distributed equally among all members of the team and must respect the rest of the team. And of course, ayusin natin yung mga intercession, prayer and fasting, at yung intercessors, kailangan po talagang gampanan yung tungkulin kasi spiritual warfare to spiritual things are spiritually discerned. And of course, a-assist sa lahat ng mga meetings na kailangan at o-observe yung tinatawag natin na unity, harmony, respect for one another, maging yan po ay sa prayer at ganun din po sa actual na nating encounter. I pray to God na sa ating pag-aaral ngayon ay tulungan tayo ni Lord na pag ginawa natin yung encounter nito, ito ang magpapalaya ng mga tao natin. At kung lumaya ang mga tao natin, mabaptize ng Holy Spirit, ma-refilled sila, then of course, may fire yan mga kapatid. Hindi lang freedom, may fire sila. At pagkatapos na makita nila, maunawaan ang vision in life, yung mission nila na matanggap nila ang kapahayagan mula sa Diyos, tulad kay Paul na unawaan niya kaagad kung anong mission ng kanyang buhay, then mga kapatid, mayroon niyang focus. So the freedom, the fire, and the focus will set your church free and it will grow your church. And the members na nakatapos ang encounter, grabe, sila uli ang umaapoy upang sila ang mag-imbita, magdala ng mga pamilya, mga kaibigan nila, at sa sunod encounter, you will have a lot of delegates, brothers and sisters, praying sa ating mga pastor and mga leaders that this encounter will become a blessing to all of us. Amen. Let's pray. Father God, thank you for your word. Bless us, O Lord. Use this encounter, Lord, sa aming paghahanda na kung saan, Lord, maayos ang paghahanda para maayos ang resulta. Give the pastor the wisdom and all the leaders, Lord, the submission and the unity in hearts and spirit to make this encounter successful in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless po. See you next week. Oh, I will sing of the goodness of God.